yung transaction dahil nga po ngayon, yung kampo ni BP Sara Duterte may palusot tingil sa bagay na yan. Kung si Montulfo po umamin, etong kampo ni BP Sara Duterte patuloy pa rin na nagsisinungaling. Bakit, JP? Mga kababayan, eto po. Eto si Attorney Michael Poa, ang lawyer ni VP Sara Duterte. At may paliwanag siya Great pretender. doon sa cash and bank ni VP Sara Duterte. Bakit daw hindi lumabas o nag-reflect sa kanyang SALN? Sabi niya napakasimple lang daw. Oh, si Jam, Nasa umamin na. others or various daw sa kanyang SALN. So pakinggan natin itong paliwanag ni Attorney Michael Poa. I guess the simple explanation in consultation with, of course, the client, because is she disclosed? She disclosed, no? I can understand na the confusion. Kasi accurate naman sinasabi, walang line item. Sabi niya, I can understand the confusion. Kasi it's confusing kasi dun sa SALN Attorney. Right? Ng cash in bank. Accurate naman yun. But what I'm saying is she disclosed because it was all lumped under yung others. Oy, mga kababayan, wala daw pong cash, okay? Kasi under daw po ito sa others. Oy, naniniwala kayo doon? Grabe naman yan, Michael Poa. Nahawakan na rin kay Sara Duterte. Alam niyo mga ka-GPnatics, may nagsalita dito, no? May nag-send po sa atin na isang accountant. Okay? Si Sir Benji, di ko alam kung sarili niya rin yung post niya. Mga kababayan, kasi mayroon doon 29 years daw siya, no? Na nag-compute ng SALN. Pero ito, mga kababayan, mismong itinag tayo ng isa po natin nakakaalam pagdating po sa computan ng pera. Okay? Sa computan po ng pera. Okay, iwanan muna natin yan si Attorney Michael Poa na sinungaling. Okay, mga kababayan, ito po ang sinasabi ng isang katropa pips. Tropa pips na lang. Ayaw niya magpakilala pero hindi. Iba yung nag-send sa atin, mga kababayan. Pero isa ring accountant. Okay, sabi niya po dito, mga ka-GPnatics. Oy, hindi niyo nakikita. Sorry. Hold on a second. Ayan, there you go. So, ito po, sabi ng isang accountant, mga kababayan. The explanation insults the intelligence of the common Filipino, who is their target audience for their press conference. Being someone in the counting profession, I am offended. They even thought of saying cash in bank and cash on hand is part of other personal properties, and the people would just accept it like that. If they try that kind of explanation in the public hearings, they would be roasted alive, which is one of the probable reason why BP don't attend. Mga ka-GPnatics. No? Ay, bakit nawawala? Pero mga kababayan, etong mga ito, yun nga po pinapaniwala nila, no? Yung mga tao na yung cash daw nila ay nandoon sa others. Hindi, ayon dito sa mga abogado, ayon sa mga accountant, mga ka-GPnatics, ay talagang masasabi po natin na yung palusot na yon ay hindi po lulusot. Bakit kanyo? Ito, paliwanag ni Attorney Ibanez. Palusot ni Inday. Ang cash daw, declared as others sa SALN. Ito ang bagong palusot ngayon ng kampo ni VP Sara. Sabi ng abogado niya, hindi raw totoo na wala siyang dineclare na cash and bank deposit sa SALN niya. Okay. Kasi raw, ang pera niya sa bangko at cash on hand ay isinama niya sa kategory na others. Others. Sa SALN. What an absurd excuse, no? Hindi pwedeng isagot na nakalump lang sa others ang cash and bank deposits. Diba the whole point of the SALN is disclosure? Bakit gagawing guessing game? Under Article 6713, required ang mga public officials na i-declare ang kanilang assets, liabilities, net worth, financial interest, at business connections. Maliwanag ang batas. Specifically mentioned ang cash on hand or in banks
bilang part ng assets na dapat i-disclose sa SALN. At hindi lang yan. Sa SALN form mismo, may nakalaan na space para ilagay ang cash at bank deposit. Correct. Kaya bakit iiwang blanco ang part na yon Oo. tapos ililipat sa vague category na others? In fact, kung pupunta ka sa website ng CSC, meron dun SALN FAQs. Sabi doon, income, earning, salary, and pension that remain with the declarant as of December 31 should be declared either as cash on hand or cash in bank. In other words, kung pera pa rin yan as of December 31, hindi siya basta-basta dapat tinatago sa others. It Correct. should be identified as cash. Kaya nakakatawa ang palusot. Kung cash in bank, sabihin mong cash in bank. Kung cash on hand, sabihin na cash on hand. Kung vehicle, sabihin vehicle. Kung jewelry, sabihin jewelry. Hindi pwedeng lahat yan sasabihin lang others. Kalokohan yun. Kung pwede gawin lang yan, bakit ang haba pa ng form ng SALN? Sana 1/4 sheet na lang, no? Tapos lahat ng assets and liabilities, lalagay mo lang as others. Hayaan mo na manghula ang gobyerno. Ganun ba yun? Actually, mga ka-GPnatics, binalikan ko yung statement ni Director Ronel Buenaventura sa paliwanag niya dun sa others. Kasi no, ang system daw nila ay wala pang, kumbaga hindi pa upgraded, no? Hindi pa siya nakakasabay sa panahon ngayon. Mga kababayan, may mga transaction daw doon na hindi nila alam kung ito po ay ano ba tawag doon? Inflow or cash flow, inflow or outflow. 'Di ba? Yung mga ganon. Mga ka-GPnatics, pero pagdating po sa cash on hand, tapos sa cash on bank, wala naman po bakit mo i-declare sa others? Maliwanag naman 'yun, mga ka-GPnatics. Anong tingin mo doon? 'Di ba? Ang cash po kasi is liquid asset 'yan. Alam po natin, mga kababayan, kapag cash, 'yan yung pinakamadaling gastusin kasi yun yung liquid, 'di ba? Liquid asset pwedeng pinakamabilis mong gastusin. So, mga kababayan, cash o kaya yung nandiyan sa bangko, pwede mong withdraw yan kaagad, 'di ba? Hindi kagaya po, mga ka-GPnatics, or pwede mo magamit kaagad, hindi po kagaya nung iba, kagaya ng mga kwintas. O kaya ng iba pang ng lupa na kailangan mo, mga kababayan, hindi ata kasama yung kwintas. Huwag natin isama yan. Yung lupa, kailangan mo pang, 'di ba, ibenta. Mahirap maghanap ng tawag dito ng buyer niyan. Hindi kagaya ng pera, hindi kagaya ng pera sa bangko, madali pong gastusin, madali pong gamitin, mga ka-GPnatics. Kaya nagtataka ako, ganun na ba kabobo yung mga abogado ni VP Sara Duterte? 16 yan. Diba? Tapos yung explanation nila, mga ka-GPnatics, masyadong mababaw. Nagtatago sila dun sa others na hindi nila kayang ipaliwanag bakit ilalagay dun, mga ka-GPnatics, yung cash. Diba? Ang cash is cash. Cash on hand, cash on bank. Bakit ilalagay mo sa others? Ano, ginagago nyo lang yung tao? Siguro naman, nag-aral kayo, naging abogado pa kayo pare-parehas. Abogado rin si Sara Duterte, abogaga nga lang. Sa jewelries, iba yung column. Ano yan, mga kababayan, hindi yan nasa liquid asset. Tama. Kasi mahirap yan Mahirap yan na... okay, sige, wag na. Hindi ko alam talaga yan Pero yung sa mga lupa, yun, mga kababayan, yung hindi yan kasama sa liquid asset kasi mahirap yan ibenta, matagal. 'Di ba? Tama yun, Ma'am Jo. Thank you. Accountant si Sara dapat, accountant si Sara dapat humarap dyan, hindi si POA. Takot nga 'Di ba? Takot na takot. Ang konti nga ng jewelries ni Sara, nasa 300k lang. Hindi ko po alam, pero mga ka-GPnatics, naku po. Bulag talaga yung POA na yan kasi nakatapal ang pera sa mata niya. Diba? Yung kanilang mga rason masyadong mababaw. Kasing babaw ko. Kasing babaw ko ngayon. Hindi, sa totoo lang, mga ka-GPnatics, hindi ko lubos maisip na pilit po nilang binabuluktot, pilit po nilang ginagawa ng paraan para mailusot. Totoo naman, kitang-kita. Kaya, mga ka-GPnatics, kapag ikaw po ay tinanong ng SALN, 'di ba?
Kaya nga nagkaroon, mga kababayan, ng ganyan para ideklara natin kasi diyan nagkakaroon ng nandiyan nagkakaroon ng corruption. Kung diyan hindi mo inilalagay ng tama, paghihinalaan ka talaga. Oh, palibasa kasi nasanay kayo nung panahon ni Martires na alam nyo protektado kayo. Ngayon na iba na ang nakaupo. Dahil yung unit team na nagkawatak-watak na naging itim, mga ka-JP Natics ay naglabo-labo. At dahil dyan, edi nabuking lahat ng katarantaduhan ng mga Duterte. Siguro sabi ni Sara, nagsisisi na ako ngayon. Yan, gahaman kasi kayo eh. Kung siguro kung siguro nanahimik na lang kayo, pinatapos nyo muna yung Pangulo. Kaya lang, pangit din. Bakit kanyo? Kung pinatapos nyo yung Pangulo na nahimik lang, mga kababayan, hindi nagkagulo, hindi makikita kung ano yung mga katarantaduhan ninyo. 'Di ba? Hindi rin mabubuking. Paano pagdating ng panahon na si Sara ang iboboto nating lahat? Di nabudol din tayo pare-parehas. Lubog ang Pilipinas. Mama Ami Campbell, hello. Oy, long time no si ma'am. O Zainet, hindi pa pwedeng magsinungaling ang bangko at COA. Correct, mga kababayan. Kaya nga pagdating po sa susunod na pagdinig, dito yan, syempre, tatanungin ulit yan, mga ka-GP Natics, kukumpirmahin yan. 'Di ba? Pwede nilang ikumpirma yan, kaya lang, wag lang mapunta sa probing question. Pero sa Senado, sigurado, sa cross-examination, pwede yan. Pwede yan tanungin. Di ba maliwanag naman ang cash ay cash? Bakit ilalagay mo sa others? May line item dun para sa cash. May line item para sa cash on hand. Cash on bank. Bakit ilalagay mo sa others? Kasi yung paglalagay mo sa others, mga kababayan, isang maliwanag na yan ay pagtatago po. Di ba? Isang maliwanag na meron kang tawag dito, ayaw mabulgar. Na pwede mong gamitin para maging scapegoat. Yan ang nakikita ko dyan, mga ka-GP Natics. Kasi wala namang pag-deny sa kanila eh. Hindi naman nila dinideny talaga na walang transaction. Di ba? Hindi na nila, pinanood ko yung press ko nila, mga ka-GP Natics. At wala talaga silang ginawa na pag-deny doon. Ang sinabi lang nila, mga kababayan, ang una nilang palusot, hindi ibig sabihin ng na-plug kami ng covered, okay? Covered transaction at na-plug kami ng suspicious transaction, yun ay illegal na. Okay, patunayan nyo yun sa korte. Kaya lang, mga kababayan, kahina-hinala talaga. Kasi tama yung mga pinagsasabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes, isa pa, mali-mali ang pagdideclare nyo ng SALN. So, kumbaga mga ka-GP Natics, kung titingnan natin, di ba, yung aspeto po ng, paano ko ba sasabihin, nung pagsasabi ng katotohanan, ay wala na kayo kaagad. Kasi dun pa lang, kapag hindi mo dineclare ng tama yan, mga ka-GP Natics, may bahid na kaagad ng kasinungalingan at pagtatakip. 'Di ba? At saka bakit nyo intention na hindi ilagay ito sa SALN kung wala naman kayong tinatago, 'di ba? Imposible na naman sasabihin nyo, hindi, tinatamad kasi kami. Hindi pwedeng ganun. Para saan pa na gusto nyong pagsilbihan ang bayan? Para saan pa na tumakbo kayo tapos tatamarin kayo sa ganung bagay lang? Kaya mag-iisip ang taong bayan. Di ba, Ma'am Ami? Thank you so much sa pag-share ng blessings. Thank you. Ito pa isa. Siyempre, darating sa punto talaga na hindi nyo masisisi ang tao na mag-iisip ng hindi maganda. Bayad kay Kaufman. Bayad sa 16 lawyers. Bayad sa Lamierda. Di ba? Saan nang gagaling yung mga yan? Yung mga pinagkukuha nila Ramil Madriaga. Saan nang gagaling yung mga yan? Saan nakatago yan? Baka may vault.
O kaya pinatago sa ibang tao, ganun ba yon? Sabi ni Mama Zainet, sa palagay mo ka GP meron si Sarah ng pagsisisi? Wala siya nun. Well, mga kababayan, just my speculation, okay? Just my opinion. Alam ko naman walang pagsisisi yan, pero pwede rin, posible rin. Nasabihin natin na baka nagsisisi rin siya. 'Di ba? Kasi kung hindi niya kinalaban si Pangulong Bongbong Marcos, it could be or it might be, 'di ba? Na hindi mangyari itong bagay na 'to na mailabas, malantad yung kanilang mga kalokohan. Oh. Di ko malaman dito sa mga abogado na 'to. Lahat mga DDS, napakaraming abogado. Pero napakahina ng kanilang depensa, napakahina ng kanilang excuse. Mga ka-GP Natics. Others? Anong tingin nyo sa cash? Others? Anong tingin nyo sa cash on bank? Others? Di ba? Kaya nga may line item eh. May line item, ibig sabihin, ilagay nyo doon yung specific. Oh. Hindi naman sinabi doon. Ilagay nyo lahat sa others. Eh, di dapat hindi na nilagay doon. Wala nang nilagay cash on hand. Wala nang nilagay na cash on bank. Di ba? Kung hindi nyo rin lang doon ilalagay. Anak nonti na pa. Okay. So, iwanan na natin yan mga kababayan. Hindi po lulusot ang mga palusot ni Inday at ng kanyang kampo. No? Kahit sabihin nyo na, kasi sabi ni Inday Sara, hindi kami magnanakaw. Oh. Kasi ang magnanakaw, hindi sa bangko pinadadaan ang pera, sa maleta, sabi niya gano'n, mga kababayan. Ulul. Hindi sa bangko pinabadaan ang pera, nahuli lang kayo, kala nyo. Tapos babanat na naman kayo sa maleta. Pero tama ka, sa maleta, dahil ikaw na mismo nagsabi, di ba? Bago pa lang kayo ni PBBM, bago pa lang kayo maupo, noong 2022, pagkapanalo ninyo, ay naririnig nyo na yung delivery ng mali-maletang pera. Ibig sabihin, nangyayari na nung panahon ng tatay mo. O, di parang sinabi mo na, inamin mo na talagang yung nasa gobyerno ng tatay mo, puro magnanakaw din. O. Sabi ni Ma'am Jo, cash in hand, example yung nasa maleta. Malamang, di ba? O, kaya hindi nila dinideclare. Haha, it makes me laugh. Hindi kaya ni, sorry. Nawala Binura? Ba't yung binubura? Okay lang yan. Ulitin nyo na lang. Hindi kaya ni Sara na makipagplastikan kay PBBM. Hindi kayang pigilan ang sungay. Well, in fact, mga ka-GP Natics, ganito kasi yan. Sabihin ko po sa inyo yung katotohanan, Babalikan ko lang yung kwento. Kung naalala nyo po, yung almost 1 ton ng shabu. Di ba meron ngayon sinasabi si BP Sara Duterte na ang backer daw ni Trillanes si PBBM? Ano naman ngayon? 'Di ba? Ano naman ngayon? Actually, naniniwala ako doon na tama yung sinasabi ni BP Sara Duterte na ang backer ni Trillanes ay si PBBM. Bakit? Mga kababayan, kasi si PBBM dati hindi talaga yan naniniwala. Natatraido rin siya ng mga Duterte. Kahit sinasabi na ni Percy Lapid yan. 'Di ba? Yan ang totoo, hindi siya naniniwala, binabaliwala niya yan, yung mga nagsasabi bumubulong sa kanya. Pero, isang araw, mga kababayan, nung nagkaroon na ng sugar fiasco, tapos biglang may bumubulong na kay BBM. So, sabi ko nga sa inyo, hindi siya naniniwala. 'Di ba? Yung mismong mga nagpapakalat ng mga bato, ng mga pulis, sila nagkagulo. Ngayon mga ka-GP Natics, yan ay intel din. Intel din ni Trillanes kay PBBM. Doon po nagsimula ang lahat. At nung nalaman na mga ka-GP Natics na parang dumidistansya na ang mga Marcos dahil nakikita nila yung mga bulok, yung mga
illegal na gawain ng mga Duterte, ang nangyari nun, naisip nila na alisin na si Martin Romualdez. Naisip ng kampo ni Sara Duterte na tanggalin si Martin Romualdez, ipalit si Gloria. Ang problema, nung nagpa-meeting si Gloria, may tao si Romualdez sa loob na nakapasok. Akala ni Gloria, mga kababayan, kaalyado niya. E di nung nagsumbong ito kay Romualdez, nalaman nila ngayon dahil alam naman natin mga kababayan pader ito Kapag naalis nila si Romualdez, sigurado mai-impeach si PBBM. Tama? Pag si Gloria ang napunta doon, pera lang ang paggaganahin Nung nagkabukingan, ang ginawa, si Gloria dinemote. Nagalit ngayon si Sara, tinawag na tambaluslos. Etong si Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, dyan na po nagsimula ang lahat. At nung nagsimula na yan, talagang isa-isa na kumakalas. Isa-isa na rin mga pinagtatanggal ng palasyo. Kasi nagkakabukingan na, tinanggal na si Vic Rodriguez, tinanggal na si Trixie Angeles, marami pang mga tao na pinagtatanggal. No? Nagalit yung mga Duterte kasi konti-konti nang lumalabas, pati yung secret agreement sa China, hindi rin pumayag si PBBM dyan, mga ka-GPnatics. So ngayon, di ba nung una si Sara, best friend pa yan. Di ba? Best friend pa yan kay PBBM. Si PBBM nun, medyo nag-hold back pa, kahit papano. Ayaw niyang magkagulo sila, kaya lang, mga ka-GPnatics, masyadong mga garapal sa pwesto. Masyadong mga gahaman. Yung nananahimik na pangulo natin, akala nila hindi sila sasakmalin. Akala nila walang pangil. Tawag nga nila weak leader. Pero hindi nila alam, yung weak leader na yun, tahimik lang pero nag-iisip. Yung tao na yun, na akala nila, hindi marunong mga ka-GPnatics, pinag-aaralan na pala sila. Yan ang nangyari dyan. Kaya yung mga tao ng mga Duterte, sunod-sunod ang parali. Pinapasok namin yan ni JDB, pinupuntahan namin. Nakikita namin kung anong mga galawan. At talagang sinasabi nila mismo doon kung bakit sila galit kay BBM. Dahil yung policy, yung mga iniwan ni Digong, hindi kinukontinue ni Pangulong Bongbong Marcos. Kagaya ng usapan sa China, usapan sa West Philippine Sea. At yung iba pang mga foreign policy, mga kababayan, hindi yun sinunod ni PBBM. Maging yung mga tawag dito, important position sa government, na hindi rin, kinagalit nila yon. Kasi gusto talaga ni Sara Duterte, mahawakan po ang DND. Kung nahawakan ni Sara Duterte ang DND, siya ang naging secretary, nako, sigurado, wala na po si PBBM ngayon. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga nagsasabi dyan, na si Martin Romualdez, mga kababayan, ang sumira ng Uniteam, ang totoo niyan, pabor pa nga Okay, sabihin natin na si Romualdez ang sumira ng... tanggapin ko na lang, no? Tanggapin ko na lang na si Romualdez ang sumira ng Uniteam dahil hindi na pagbigyan etong si Gloria. Hindi na pagbigyan si Sara. Pero, that's the turning point. Bakit ko sinasabing that's the turning point? Mga ka-GPnatics. Kung hindi po nawasak ang Uniteam, no? Would you believe? Si Digong mapapadala sa dahig? Would you believe, mga kababayan, na may expose ang katarantaduhan ni Sara Duterte? Yung kanyang pagnanakaw? Di ba sabi niya nung isang araw, wala daw po siyang ninakaw. Malinis daw ang kanyang records. Numbers don't lie. Sabi ng COA, ibalik mo ang 73.3 million na confidential funds dahil ito ay ginastos sa hindi tama. Ginastos ito na hindi wala sa guidelines ng joint circular. So yun ay di ba? Pagwawaldas. Tapos sasabihin mo wala kang records. Going back sa sinasabi ko kanina. Would you believe na may expose itong mga ito kung ang Uniteam ay buo pa rin,
mga ka-GPnatics, malamang sa malamang, kung buo pa rin ang unit team, walang may expose na mga ganito. Kung buo pa rin ang unity, mga kababayan, ang mangyayari dyan, pagdating ng 2028, tuwang-tuwa tayo kay Sara, iboboto natin dahil hindi natin alam na boba pala. 'Di ba? Hindi natin alam na ito po, mga kababayan, ay wala palang kwenta. Hindi natin malalaman yan. Iwas-iwas to eh. Umiiwas to sa debate. Umiiwas to sa mga interview. Kailangan laging mayroong mga advanced questionnaire. Oh. Bawal po siya ng ambush interview. Dahil baka hindi niya masagot, mag-itok-itok. Oh. Sabi ni Talin, God moves in a mysterious ways. Yan ang totoo, mga ka-GPnatics. Hindi papayag ang Panginoong Diyos na lumubog ang Pilipinas dahil sa mga Duterte na to. Ako hindi siya pinagtatanggol ko si Martin, no? Mga ka-GPnatics. Nakita ko kasi ang leadership kay SMR, kay dating Speaker Martin Romualdez. Oo, mga kababayan, on the other hand, nakikita ko naman na may mali din. Ano yung mali? May negligence din siya eh. Kasi yung mga tao niya, na mga tao din dati ng mga Duterte na naging bunga ng koalisyon, mga ka-GPnatics, ay pinayagan niya na mag-operate, no? Under his nose. Yun ang mali niya. Masyado siyang nagtiwala kay Saldico. Masyado siyang nagtiwala dito mga kababayan, dito kay Chis Escudero, na mismong Senate President, first time in the history in the Philippines, na ang isang Senate President ay naging member ng BICAM at naging member po ng small committee. 'Di ba? Pero kung sa leadership lang ang pag-uusapan, wag natin pag-uusapan ng pera. Kung leadership ang pag-uusapan ko, kasi kung pera ang pag-uusapan, si Gloria daw ang pinaka magaling na leader pagdating sa kamera. Sabi nila, pag pera ang pinag-uusapan kasi masyadong generous. Pero kung leadership ang pag-uusapan talaga, it should be Martin. Nakita nyo po ang kilos ng kamera nung si Martin ang namumuno. Sila po ay kumikilos ng iisa. Yan ang katotohanan. Oh. Sabi ni Ma'am Emily, basag na ang unity team, budol si Sara. Totoo. It's not Martin who ruined the unity team, but the Duterte camps. Oo. Totoo naman yan. Pero for the sake of the argument, mga kababayan, tinatanggap ko na si Martin. Pero kung si Martin ang sumira ng unity, Ma'am Amy Campbell, isipin na lang natin, dapat ka magpasalamat. 'Di ba? Dapat magpasalamat yung mga nakakakita na si Martin ang sumira ng unity team. Because kung sasabihin mong si Martin, dahil nasira ang unity team, we are now safe. Not actually safe, 'di ba? But at least mga kababayan, kahit papaano, yung direksyon na bago. Kasi kung tayo, ang unity team ay nananatiling buo, mga kababayan, ano mangyayari sa bansa natin? So, lahat ng mga nakakita na si Martin, you should be thankful to Martin. 'Di ba? You should thanks to Martin. Dapat masalamatan nyo talaga si Martin na sumira. Sabi nyo, kasi may nagsasabi na si Martin daw ang sumira ng unity team. Okay. Di papalakpakan ko pa si Martin dahil sa kanya nabuking ang mga Duterte, nabuking si Sara. Pero ang totoo, ang talagang sumira ng unity team, kung katotohanan lang, si Sara talaga. Si Sara, yung mga Duterte. 'Di ba? Hindi, walang halong pagsisipsip yan. Hindi ako bayaran ni Martin. Wala akong natatanggap dyan. 'Di ba? Yung mga nagsasabi bayaran ako, nasaan ang resibo ninyo? Hindi ako bayaran ni Martin. Nandito nga lang ako sa bahay, Gusto ko nga pumunta sa Congress pag mayroong hearing, di na ako makapunta ngayon 'Di ba? Kasi wala nang nagbibigay sa atin ng invitation, mga ka-GPnatics, kasi hindi raw ako lumalabas ng bahay, iwas daw ako ng iwas. Ayaw ko ng ayaw ko ng chismis. Ayaw ko ng hinala. Sa totoo lang,
Oh. Sabi ni Sir Michael Pangan, lubog tayo pag Sara Saltik ang upo sa Pilipinas, kawawa ang taong bayan. Correct, well said, GP, nailabas itong lahat. Si Gloria ang nagpauso ng ghost project sa DPWH. Totoo yan, hanapin yung mga project nila during Gloria regime. Right? Tama naman talaga si Lustay. Tama ka GP, sabi ni Ma'am Kasiana Lares. Galing talaga, paliwanag mo GP, thank you. Des Direct Perido, buti na lang Sir GP na buwag ang unit team kundi nalubog sa kumunoy ang bansa natin. Absolutely true. Diba? Buti na lang nasira ang unit team kung hindi si Sara ang ikakampanya ni PBBM bilang Pangulo. That is my point. Mga ka-GP Natics, kung hindi nasira ang unit team. Kasi yung iba sinisisi si Martin. Oh, sabi ko nga, magpasalamat ka kay Martin. Dahil si Martin ang sumira, kung sinasabi mo, tatanggapin ko na lang na si Martin ang sumira ng unit team. At kung si Martin ang sumira ng unit team, magpasalamat ka sa kanya. Dahil kung hindi, kung totoong pro-admin ka, kung totoong pro-government ka, di ba? Ipagpapasalamat mo yan. Kasi kung nananatili pa rin ang unit team na itim, lubog ang Pilipinas. Dahil sigurado, pagdating ng 2028, kung walang alam ang Pangulo natin, wala sila Trillanes, walang kaalam-alam ang Pangulo natin, hindi nabuwag ang unit team, malamang si Sara ang mga kababayan standard bearer natin. Malamang si Sara ang siyempre, mga kababayan, ang itataas ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag naupo si Sara, ano mangyayari sa Pilipinas? Kawawang Pinas. Hindi kayang makipag-dialogue sa mga foreign leaders. Kawawang Pilipinas, itatakbo ang lahat. Kawawang Pilipinas, ubos ang bigas. Kawawang Pilipinas, ubos ang pera ng kabanang bayan. Kawawang mahirap, nagpapakahirap. Si Sara lang ang kukubra ng lahat. 'Di ba? Siya lang ang kukubra ng lahat. At yung kanya mga minions, balik na naman ang droga. Balik na naman ang mga illegal. Balik na naman ang mga Chinese dito at magiging probinsya na baka tayo ng China pag nagkataon. Hindi po ba? Oo. Kaya, naku, hindi naman ako bumabanat sa mga pro-admin vloggers, mga kababayan. Kaya lang pag may mali, anuhin natin. 'Di ba? Tingnan natin. Hindi naman ako nagpapangalan eh. Pero kapag mali talaga, sitahin natin. Pero dun sa sinasabi ng iba na si Martin din daw ang sumisira kay PBBM, yung pagbabanggit ni Martin Romualdez na executive, it doesn't mean that he is pointing, 'di ba? Towards or he is pointing the president. Hindi ibig sabihin nun, ang lawak kaya ng executive. 'Di ba? Meron na ba tayong nakita na nagtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos? Masyado kayong advanced thinking eh. Masyado kayong advanced mag-isip. Di ba sabi ni Martin, marami akong alam sa administrasyon na to, sa executive, marami din ako ang alam sa nakaraang administrasyon. Oh, tapos may umiiyak. Kaya umiiyak, wala kayong dapat ikatakot. Kung ang Pangulo natin, isipin nyo kung Pangulo natin walang kasalanan, hindi rin siya may babagsak ni Martin kung tutuusin. Yan ang isipin nyo, kung may tiwala kayo sa Pangulo natin, hindi siya may babagsak ni dating Speaker Martin. Kahit na sabihin natin na si Martin ay babaliktad, paano niya ibabagsak si Pangulo kung wala namang sapat na ebidensya? Huwag kayo masyadong matakot. Huwag kayo masyadong hilong-talilong dyan. Yung mga ganyang bagay, mga ka-GP Natics, ako talaga sa ebidensya ako tumitingin. Maraming beses yun na ako nasubukan eh. Sino-sino yung mga pinagbintangan nila dati? Lagdameo. Sino-sino pa? Marami na.
Pero hindi ako sumabay doon. Bakit? Mga ka-GP Natics, ebidensya ang tinitingnan natin eh. 'Di ba? Pero again, paglilinaw lang, hindi ko binabanatan yung mga pro-admin. Pag may mali lang, mga kababayan na nakikita natin, hindi naman pwede na hindi natin sitahin. Hindi naman pwede na hindi tayo iimik. 'Di ba? Nakita nyo naman, minsan lang ako mag-post dun sa aking page eh. Doon sa sa mismong sa mismong profile ko, 'di ba? Doon sa kabila naman sa page ko, Go Philippines 2.0, mga ka-GP Natics, ano lang doon, yung mga nangyayari sa Congress. Hindi na ako makapag-live doon, wala akong pambayad. 'Di ba? Hindi ko na maisabay, hindi kagaya dati libre lang tong app na ginagamit ko. Oh. Pero anyway, maraming salamat dahil nakikinig kayo, mga ka-GP Natics, at nagtitiwala pa rin kayo dito sa channel na to. Hindi man ako malaking channel, konti lang ang nanonood dito, hindi kagaya dati. 'Di ba? Dahil nagpabayarin ako nung time na talagang sobra po yung pagbababad ko sa computer. Nabulag din ako sa pera. Nabulag sa pera, no? Hindi naman ako nabulag sa maling paraan. Nabulag lang ako sa pera, mga kababayan, dahil panay ang vlog natin nun, halos sa isang araw 7, hindi na pala kaya ng mata ko. Tumaba pa ako ng gusto nun kasi kada tawag dito, nag-iisip ako ng topic. Ala, kain! Nanabana ng gusto. Hindi ko na napansin. Hindi na ako nakakapag-workout. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Hindi man ako naaarawan. 'Di ba? Ang Panginoong Diyos siguro tinatapik ako. Oy, kumilos ka rin, kilos-kilos din, magpa-araw ka rin, mag-exercise ka rin. Baka hindi mo maranasan yung sarap sa buhay. Baliwala yung pera mo kapag ikaw ay nagkasakit. Parang ganon, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Oy, sino yung umiiyak? Sino yung umiiyak dyan? Bayaan nyo na yan. Kung galit sila, wala namang problema eh. Pero ayoko kasi magsalita kung bakit sila galit. Pero may mga tao na magsasalita balang araw kung bakit sila galit kay SMR. Yan ang katotohanan. Bahala na kayo dyan. Ayoko manira. Ayoko manggaling sa akin. Kasi baka sabihin ng iba, naninira tayo. Hindi ko naman ugali yon. Bahala na yung mga nakakaalam kung bakit. 'Di ba? Kung nag-ayos lang si Sara, tumulong siya kay PBBM sa pagpapaunlad ng Pilipinas, baka siya ang itataas ni PBBM. Jesus Abayobo, hindi pinayagan ng Panginoong Diyos, yun ang sigurado tayo. 'Di ba? Kasi kung naging maayos si Sara Duterte, ibig sabihin niya nabudol tayo. Time ni Gloria Ebdani ang DPWH noon. Hindi pa. Hindi ko matandaan. Pero meron pa ngayon umuugong bago. Mga kababayan, parang yung kamag-anak ata ni Carpio. Mukhang napapansin na naman ngayon, mga ka-GP Natics, dahil nasa gobyerno rin daw ata dati. Si Sara mula hindi pinagbigyan ng government na ang gusto ni Sara helicopter ang gamitin niya sa pag-uwi at pagpasok, doon na ang umpisa na sirain si PBB. Hindi yan ang simula. Hindi yan ang simula. Ang pinakasimula talaga, yung tinawag niya na tambaluslos, etong si dating Speaker Martin Romualdez. That's the turning point. Kasi, mga kababayan, si Gloria ay nanay-nanayan ni Sara. Ma'am Sara Campbell, thank you so much ulit ha. Ang laki na niyan, ma'am. Thank you. Doon nagsimula ang lahat. Kasi yun yung plano nila talaga na pabagsakin na si PBBM eh. Gusto nila na ma-impeach na si PBBM doon. Pero ang kailangan nila mapalitan ng speaker. Kasi kung hindi mapapalitan ng speaker, kulang sila sa boto, mga ka-GP Natics. Kung napalitan yon si Gloria sa speaker, dati, kung napalitan si Martin, wala na. Hindi na talaga, mga kababayan. Wala na ngayon. Siguro ang Pilipinas lubog na ngayon. Sabi ni Alphabet Kilambo Arcado, sana matapos ng gulo ang ito, lalo na impeachment para makamove on na ang Pilipinas. Sana, mga kababayan. Pero konting panahon na lang ang aantayin natin. By April 29,
magkakaroon na ng botohan, iakyat na sa plenaryo by May 4, mga kababayan. That's the yan yung target time na kung saan po ito ay yung article of impeachment iakyat na sa Senado. Sure na mga kababayan, nabalitaan na po natin at kinumpirma ito, okay, na mga kakilala natin na talagang meron ng sapat na bilang. Maging yung mga kaalyado ni Sara Duterte, mga kababayan, na medyo noon nagdadalawang isip, nung lumabas po yung mga bilyones na pera nila, yung kinumpirma ng AMLA, yung mga sinabi ni Trillanes, kumalas na sila. So sigurado na sapat ang bilang para pag inakyat to sa plenaryo, nagkaroon ng bilangan 1/3, may sapat na bilang, aakyat na kaagad sa Senado. Ma'am Viola, thank you. Yep. God did not allow. Sir GP, ano tawag sa tambaloslos? Ano daw yan mga kababayan, parang creature na parang ano siya, parang ape na malaki yung mga kababayan yung kanyang kargada, something like that. Oh. Yeah, mabuti talaga na nabisto, 'di ba? Mabuti talaga na nabisto ang ugali ni Sara nang maaga pa. Oh, kasi biruin niyo mga ka-GP Natics kung di yan nabisto, 'di ba? Ibuboto natin 'yan. Ako nga dati naging crush ko 'yan eh. 'Di ba Mama Ami Campbell? Si Mama Ami Campbell matagal na rin 'to sa akin. Oh, napapanood niya kami dati 'yan sa mga unang channel ko pa 'yan. Totoo yan, mga kababayan, naging crush ko pa yan. Ayan, sila Miyu, sila Naomi Shin, yung mga old dito. 'Di ba yung mga OG dito? Naging crush ko pa yan si Sara. Lagi pa namin pinupuntahan yan doon sa Quezon City headquarters nila sa Isda. Inday Sara Duterte ako. O, 'di ba? Ngayon niya lang nalaman yan. Merong Inday Sara Duterte ako, merong Isip, Inday Sara is my president, tapos merong Kislap, 'di ba? O yung HQ nila ang pangalan, Inday Sara Duterte ako Isda. Pinupuntahan namin lagi yan doon. Nabudol talaga ako niyan. Akala ko talaga matalino yan, guys. Akala ko talaga, sabi ko gano'n ay gusto ko to. Kasi chubby-chubby siya noon na pag tiningnan mo si Sara, hindi nakakasawa yung muka. Nung time na yun maayos na kasi siya nun 'di ba? Tapos akala mo talaga, sabi ko, abogada to Weakness ko talaga 'yan. Kulang na lang sa kanya salamin. Pero naging crush ko talaga yan si Sara. Kaya lang nagsisi ako. Visit na yan. Boba pala. Sabi niya Alphabet, ang problema ka GP kung harangin sa Senado, do you think di matuloy? Paano nga harangin sa Senado? Hindi nila pwedeng harangin sa Senado. Ang question dyan ay palulusutin ba na ma-impeach si Sara or i-acquit ba ng mga senador? Pero kung haharangin, hindi nila pwedeng harangin. Magkakaroon ng trial sa Senado. The question is, i-impeach ba si Sara or siya ba i-acquit? Yan lang yun. Oo. Basta ako, crush Ma'am Congress ko, super cute ang mata niya. Nagawan mo naman ako, mga Sir Michael Pangan. Pero ngayon, lumalaki na yung pisngi ni, ni Rene ko. Oh. Ay, nako, mga ka-GP Natics. Sarap makipagkwentuhan sa inyo